natamaan daw po siya doon sa prayer na, Lord, sana mapangiti ko kayo. Kasi parang guilty siya kapag hindi po siya nakakapag-devotion according to schedule. Na parang feeling niya naghihintay na ang Diyos at ako ay tatamad-tamad pa sa paggising. So, na-correct po yon. Kaya salamat sa Panginoon na hindi po nakasimangot ang Diyos kapag hindi po tayo nakapag doon sa schedule po natin. Ayun. Yun naman po kay Sister wala na, Melba, ay yung paglilingkod na hindi naghihintay ng kapalit, kundi apaw po sa kanyang relasyon sa Panginoon, kahit walang posisyon, tuloy pa din ang pag-ayos Amen. ng Praise bulaklak the Lord. whatever. So, yun naman po kay Sir Glessy, nasaan na siya? So, malis na siya. Kasi na-brought up ni Pastor Emma na yung si Mary at si Martha, na pinili ni Mary na manatili sa presensya ng Panginoon, si Martha ay busy abalang-abala. So, tinanong ni Sister Glessy na, natuwa ba kaya, okay lang kaya sa Diyos na ako ay tuwing linggo busy abalang-abala, na hindi po talaga siya nakakapag-upo ng matagal during worship service. So, ang tanong po ay, approve lang ba po yun sa Panginoon or okay lang po ba? So, nagkaroon po kami talaga ng madaming discussion at muli, hindi po dahil ang approval ng Panginoon hindi po nakabase sa atin pong mga accomplishments or ginagawa or busy schedule, kasi anytime could be a time allotted to God sa devotion po natin. Amen. Yun naman pong kay Ate Cynthia, ganon din po yung paglilingkod, yung ministry, naapaw po ng kanyang personal na relasyon at pagmamahal sa Amen. Panginoon. Yung kay Sir Rachel naman, ang kalayaan na hindi na tayo makasalanan o namuhay sa kasalanan, kundi yung kalayaan at assurance na pag tayo ay nakakagawa ng kasalanan ay may kapatawaran, assurance of salvation natin. At yung liberation na hindi na po ako makasalanan in Christ, saved in Christ. Ano ngayon sa akin? Kay Pastor, ha? Identification. Overflow din. So, yung ipinapractice ko nga po ngayon yung audience of one, dahil ay may tendency po talaga tayong i-please po natin ang mga boss. At kapag hindi po na-please, outrightly sinasabi po talagang hindi po ako natutuwa. So, mahirap makaroon ng mga komentaryo na parang hindi natuwa, parang feeling mo din okay pag natuwa, pag hindi okay, parang asama din ang pakiramdam. So, sa akin naman, it's also liberating na gumawa ka para sa Panginoon, hindi para sa tao. Yung hindi maghahanap ng approval ng tao. Praise the Lord. Yun. At kay Pastor Eman, ano ngayon sa'yo, Pastor? Okay, lahat po yun. Naulit na. Okay, nabanggit na din yung kay Pastor Eman. Thank you so much. Amen. Okay, meron po bang gustong mag-volunteer na group? Okay, MJ. O, kahit sino dyan sa inyo. Kahit MJ, oh. Sulit ba ang, MJ, sulit ba ang 2.5? Sulit, okay. Sige, MJ, kung ano yung take mo, personal. Yung take po ng table po namin ay mostly yung 1 at saka 2 po. Security in Christ and stability in life. Yung sa security in Christ po ay yung mga sinabi po namin ay yung paghingi po ng approval ng mga ibang tao, kahit yung identity po namin ay nakasecure na po kay Kristo, ay minsan napapano pa rin po yung approval po. Paghingi po ng approval sa ibang tao, parang katulad mo kay Ate Leilani, yung sa school niya daw po. Huwag kayong tatawa, walang tatawa. Sa school niya daw po na Sige, MJ. na may ano nga po yung Jehovah's Witness. Siguro si Shucks. Lani na lang
pagsalitain natin mula doon. Lani, yung sinasabi ni MJ, yung struggle mo na yon. Ay, yung akin daw po kasi, ang pinili ko po kasi security in Christ po. So, doon po, parang na minsan po, yung approval ko, minsan ko po, naiisip ko po na hanapin sa ibang tao po na kahit alam ko naman po na nakatanggap at nakakilala pa ako kay Jesus Christ. And doon naman po, last week po sa school, parang doon po ako nasubok na meron po akong isang classmate na tinanong po ako na kung ano daw po yung mga topics sa Bible, ang mas na ano ko po daw na natutunan or anything po na ano. Then doon po, naisip ko po na tama ko po, approval ko po ba dapat na sa tao ko, sa kanya ko po ba na malalaman ko ano po yung tamang approval po na hindi ko po inisip na si Lord po muna pala yung lagi kong uunahin. Then ayun po, may mga worries po rin po ako na baka po mali yung masabi ko or ano man pong bagay. Kasi hindi lang naman kami kasi mga kabataan ang nakaka-experience nung ganoon, yung bang minsan napakanipis na yun eh. Napakanipis sa aming mga kabataan yun na ito bang aking ginagawa ay para ma-please ang Panginoon o para ma-please ang tao. But basically, pupunta pa rin tayo doon sa isang katotohanan na talagang process ito eh. Process yun na talaga yung pag-i-establish ng identity in Christ. Lalo na sa atin, mga kabataan. Okay, last. Meron pa tayong isang mahalagang i-discuss na napakahalaga. Sige, Mr. Noida. Stability? Yeah. Stability po in life. Doon po ako tinamaan. At tunay na kapag hindi ka rooted at hindi mo rin alam yung identity mo, mabilis ka talagang mabubuwag. At doon ko nakita na medyo malayo-layo na rin po pala talaga. Na kapag ka ikaw sa sarili mo, hindi mo alam na kung ano yung identity mo sa Panginoon. Andun mapapadpad ka kung saan-saan. Noon po kasi, sabi ko, meron na pala talaga akong binagong buhay na, mas malalim na po pala. Na minsan, pagka sinusubok talaga, hindi naman po madali yung mga pagsubok eh. Mapapansin ko po na tatanong ako sa ibang tao, kung ano mga, pero ngayon sabi ko, parang hindi ka na rin magugulat. Hindi ka na rin dahil alam mo nga yung kanatatayuan mo. Sabi nga, we are victorious. We are living in victory in Christ. Laging may Christ. Nagkakaroon tayo ng Christ-secured identity. Doon mapapasok talaga na kanino ba ako nakaangkla? Tama. Kanino ba talaga, ano ba talaga ako? Diba? Para ako'y nabubuhay dahil kay Kristo. Doon po na, sabi nga, kapag dumarating ang mga problema, tatanungin mo na, kanino ka nakaangkla? Parang magtatanong ka na, Lord, magpapatuloy pa po ba ako? Kasi iba na namang karanasan, iba na namang sitwasyon. Pero sabi nga, iiyak ka sa Panginoon. Alam mo kung sino yung tatawagan mo, sino yung lalapitan mo, na parang sa sitwasyon na yun, sino ang Lord dun sa tagpong yun. Yun na yung magiging tanong mo, hindi mo na itatanong sa ibang tao, hindi mo na mag-chat ko kung kani-kanino. Yun po yung na-process po ako. Talagang sabi, it's a long process. Doon, ikaw mismo, hindi yung ibang mga nakapaligid sa'yo. Ikaw yung poproseso ng Panginoon. At yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ngayon, nalinawan po ako na magpatuloy ka sa Panginoon. Sabi nga, tayo ay, lahat ay, meron tayong kahinaan, meron tayong, minsan pabago-bago, may minsan na iba yung kaisipan natin. Pero dahil nasa Panginoon tayo, hindi tayo mabubuwag. Andito pa rin tayo na para, sabi, hindi natin pangingitian ng Panginoon, kundi sasabihin natin na nakangiti na talaga siya sa atin, sa mga tinitingnan lang ng Lord yung mga magiging response natin para sa Panginoon. At yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dun po sa bagay niyo. Yeah, Thank praise you. the Lord.
Yeah. Salamat po sa mga katotohanan na yon na do alam ko naman na alam nyo na rin ito eh. Kumbaga maraming beses nyo na rin itong pero magandang tingnan natin ito sa perspective ng pagdi-disciple. At doon natin ngayon mas mauunawaan yung mga dinidisciple natin, especially yung mga bago. Bakit itong mga ito, ang tagal-tagal ko nang... Kasi nga minsan, baka mamaya, for example, yung mga bago, bothered sila, nagpapanik sila kapag wala silang ganito. Issue pa rin yun ng identity, kung sino sila sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga talaga, kaya sinabi ko kanina, very crucial itong ating pinag-uusapan. Hindi lamang para sa atin kundi sa ating mga dinidisciple. Doon natin sila, kumbaga mararamdaman natin kung saan sila nanggagaling at kung paano natin sila aabutin sa pagdi-disciple, sa pagtuturo. Now, though meron pa naman tayong time, 11:18 pa lang. So, sulitin natin. Now, mahalaga rin na maunawaan natin bakit pa nagkakaroon ng struggle ang isang tao, ang isang mananampalataya sa identity. So, possible na meron silang problema sa identity only because mali yung source ng kanilang identity. Number one, halimbawa, position. Position. Isa sa pangkaraniwang maling source ng identity ay ang position. Maraming tao, kinukuha ang kanilang halaga, security, pagkakakilanlan mula sa kanilang position, title, katungkulan, o mga papel na ginagampanan sa kanilang buhay. Magbigay nga po kayo ng mga example na mga position. Position. Leader. Ano pa? Sige nga po. Doon sa grupo na ito, magbigay nga po kayo ng isang possible na position na pwedeng, na hindi natin namamalayan ay pwedeng doon natin itayo yung ating identity. Meron po ba kayo naisip? Okay. Okay, magbigay kayo ng position, wag kayong magdadagdag ng pangalan, ha? Okay, dito po, sa inyo po. Pastor. Laguna Chairman. Nanggaling ako doon Youth leader. Ano pa? Teacher. Mga position yun Now, masama ba yun, Pastor? No. Hindi yun masama. In fact, yung mga position na yun ay nag-i-imply ng responsibility. Tama po ba? Meron siyang kalakip talaga na responsibility. Ang mga ito ay responsibilidad at pagkakataong ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. But it must be clear to us. For example, bigyan ko kayo ng napakagandang example. Si Paul sa Romans chapter 1 verse 1. Para at least meron tayong biblical basis. Romans 1 verse 1. Para magkaroon tayo ng biblical foundation dito sa puntong ito. Okay? Paano pinapakilala po ni Apostol Pablo ang kanyang sarili? Pakibasa nga po. Servant. Tapos, apostle. Ano yung unang binanggit po ni Apostol Pablo? Ito yung doulos. Doulos. Apostle. Ano pa? Ano yung ministry? Ano yung trabaho niya dyan? Meron siyang binanggit na gawain dyan
Hindi lamang siya apostle, kundi preacher of the gospel. Preacher or worker of the gospel. Pansinin po nyo, bakit inuna ni Apostol Pablo ang servant? Sa halip na unahin niya, ako'y apostol, ako'y isang apostol. Identity. Bakit sa halip na unahin niya ang kanyang ginagawa, inuna niya ito? I'm a servant. Yeah. In fact, tama po yung sinabi ni Sister Mirla, yun yung pundasyon. Na bago siya naging apostol, alipin muna siya ni Kristo. Bago siya naging preacher, kaya nga dito sa church, whatever positions we have, pastor, bago ako naging pastor, servant muna ako. Bago ka narito sa ganitong position, dulos ka muna. Ano ba yung dulos? Yung dulos, ito yung pinakamababang uri ng alipin during the time. Halimbawa, para ka magkaroon ng dulos, pupunta ka sa palengke. May palengke rin kasi ng mga alipin doon. May mga tag price. Pag binili mo, ayon doon sa nakalagay na price, iuwi mo yon. Pag iniuwi mo yon, siya ay magiging dulos mo. Ano yung dulos? Ito yung isang alipin na walang karapatan sa kanyang sarili. Hindi mangarap para sa kanyang sarili, wala siyang karapatan. Wala siyang pag-aari. Kaya during the time na siya ay naglilingkod sa kanyang Panginoon, nagkaroon siya ng pamilya, nagkaroon siya ng ilang mga pag-aari, hindi niya pag-aari pa rin yun. Yun ay pag-aari ng kanyang Panginoon. And then, di wala siyang karapatan na gumawa ng isang bagay na walang approval ang kanyang Panginoon. Na hindi siya pwedeng pumunta doon sa lugar na yon nang hindi alam ng kanyang Panginoon. Kaya, lahat ng kanyang buhay umiikot saan? Sa Panginoon na bumili sa kanya, sa Panginoon na, at yun yung sinasabi ni Paul, yung dulos. Wala akong naisin, sabi ni Paul. Wala akong pangarap, wala akong pagmamayari. Lahat ng meron ako, buhay ko, pagmamayari ni Kristo. Christ. At ito yung pinakamahalagang identity na meron si Paul. Identity. Ito yung foundation na meron siya. Pero minsan, mga kapatid, in our contemporary context, minsan ito yung nauuna position. Minsan ito yung nauuna yung kanyang ginagawa. Hindi yung kanyang identity as servant, dulos. Bago ka naging dulos, bago ako naging pastor o anumang posisyon na meron ako, dulos ka. Okay? Kasi, ang problema natin, sometimes, kinukuhang identity sa position, sa pagiging leader, sa pagiging worker, sa pagiging profession. Pero kapag nawala ang role, minsan din, doon din tumitigil yung ating pagkilos, lalo na yung ating paglilingkod din. Na para bang pag wala ka na doon sa position, tigil ka na rin. Why? Because it is possible, ang foundation ng iyong identity at ministry is, pero kapag alam mo na ikaw ay servant, wala man ito, since ikaw ay servant, your purpose is what? To serve your master. Saan man, whenever, wherever, servant. Now, ito po ang maganda sa gospel para ipahintulot nyo na hindi ko kasi mapigilan din na laging ipasok ang
principle ng gospel, even sa ganito. Can you please open your Bible? Can you please open your Bibles sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Verse 7. Mhm. Wow. Who, verse 6, being in very nature God, sino yung God na yon? Pre-existent, transcendent, self-sufficient, omniscient, omnipotent, omnipresent. Yun yung pagiging Diyos niya dito sa verse 6. Did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing. He made Himself nothing. Sa ibang translation, He emptied Himself. Kaya lang, mag-ingat din kayo dun sa ibang translation ng Tagalog. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Bagamat nakalagay yon, hindi naman mali yon, pero pag hindi natin in-explain yung word na hinubad, pwede silang magkaroon ng pagkakamali na inalis ni Kristo ang kanyang pagiging Diyos, binitiwan, hinubad. Sabi nga ng ilang mga pilosopo, kung hinubad, sana isinampay. Now, hindi niya hinubad. When He emptied Himself, He emptied Himself. Question, how? How did Christ empty? Okay? Verse 7. Rather, He made Himself nothing. Question, how? How? Merong isang word dyan, a two-letter word that will answer yung how. And what is that word? Crucial yan. Very napakahalaga. Very important. Yung word na by. For us to really understand this principle. He emptied Himself. Paano? By taking. Ano po yung naisip nyo rito? Hindi dahil meron siyang inalis. He emptied Himself dahil meron siyang idinagdag sa kanyang nature. Doon sa verse 6, God, in very nature, God, makapangyarihan, lahat ng attributes. Then He made Himself, He emptied Himself. Hindi dahil inalis niya, hindi dahil binitiwan niya, hindi dahil hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Pero ang totoo, ang ginawa ng Panginoon by taking the very nature of what? Servant. Wow. By being, ang idinagdag niya is what? By taking the very nature of a servant. You know what? This word servant in verse 7, doulos din. The same word na ginamit ni Paul sa Romans chapter 1 verse 1. Now, palagay nyo, saan hinugot ni Apostol Pablo yung inspirasyon na yon? Natawagin niya ang kanyang sarili, doulos of Christ. Saan? I believe in this passage. In this passage. Pag name-mention ko ito, para ako minsan napapaluha ba?
minsan nararamdaman ko yung bigat. Kung ang Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, omnipotent, omniscient, omnipresent, ascetic, self-sufficient God. Nung nagkasala ako, hindi naman niya kailangang iligtas ang tao. But this omnipotent, transcendent God decided to save this man, rebellious, who rejected the goodness of God. Karoon siya ng desisyon iligtas na ito. And His love moved Him to empty Himself by taking a form of a servant. Idinagdag niya sa kanyang nature ang kanyang pagiging tao. Now, kung yung Panginoon ng Panginoon ay nagpakadulos, kung yung Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, Diyos, nagpakadulos, yung pinakamababang uri ng alipin, yung sinasabi ko kanina, upang ako ay magkaroon ng kaugnayan, maligtas, makapanumbalik sa aking relationship sa Diyos. Now, ako ngayon ay ligtas na. I'm a child of God, a friend of God, redeemed in Christ, justified in Christ, forgiven in Christ. Now, ano ang pwede kong i-justify para hindi ako maging dulos? Para hindi ko ipahayag yung aking sarili that I'm a doulos of Christ before anything else. Di po ba parang nakaka-amaze, nakaka-overwhelm? Kung yung Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, Diyos ng mga pangyarihan sila, nagpakadulos, nagpakababa. Naging alipin. The same word, doulos. Then who am I? Who am I na establish ko yung aking identity sa aking position, sa aking ginagawa, sa aking accomplishment, hindi muna doon sa position na yon na mismong kinuha ng Panginoong Hesus para sa akin to be a doulos of Christ. Na-gets nyo po? Mabigat ano po? Medyo mabigat. Medyo magtutulak ito sa atin na mag-reflect sa ating paglilingkod sa Panginoon. Because in the context of IDMC, napakahalaga nito dahil ang layunin ng discipleship, hindi lamang knowledge, hindi lamang transfer ng information, kundi life transformation and to grow deeper in our identity in Christ. Kaya maliwanag, ng isa sa babantayan natin, isa sa mga babantayan talaga natin is what? Ako ba'y naglilingkod from my position, from my responsibility? Saan ko kinukuha yung aking identity, yung aking authority as a servant doon pa sa position na meron ako o mismong doon sa position na inabot at kinuha ng Panginoon para ako ay maligtas. Okay? Medyo, ano pong masasabi po nyo? Parang nakakagutom, ano po? Para siyang nakakagutom talaga. Kaya, kapag ang identity nakabatay kasi sa position, magsisimula nating isipin ang ating halaga, nakadepende sa ating title, nakadepende sa ating responsibility.
Pero kapag nawala ang posisyon, doon din nawawala ng kabuluhan yung ating, parang nawawala ng sense yung ating ginagawa. Nakakalimutan natin na bago tayo naging leader, tayo muna ay naging anak ng Diyos, lingkod ni Kristo, alipin ni Kristo. Bago ka naging lingkod, pakisabi nga sa iyong katabi, anak ka muna na minamahal ng Ama. Amen? Bago tayo naging worker, tayo muna ay mga taong iniligtas ng biyaya ni Kristo. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Kaya nga, pag maliwanag sa atin yon, ang ating paglilingkod ay overflow kung sino tayo kay Kristo mula sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, even sa Biblia, makikita natin ang pinakamahalagang identity ng isang mananampalataya, hindi nakabase sa kanyang ginagawa, sa kanyang accomplishment para sa Diyos, kundi sa kanyang relationship sa Diyos. Now, puntahan natin nung ang Panginoon ay tumatawag ng kanyang mga follower, ng kanyang disciple. Ano unang kanyang sinabi? Come, follow me, and I will make you what? Fishers of men. Hindi niya muna inuna yung responsibility, yung work. Kundi in-establish niya muna yung walk. Walk with me first. And from your walk with me, you work for me. Napakagandang pattern. Lumakad ka munang kasama kay Kristo. And that's your identity. At mula doon, sabi ng Panginoon, work for me. Okay? Work for me. Ang pagiging tagasunod ni Kristo, ang pundasyon ng ating identity. Yung kasamang lumalakad ni Kristo. At yun yung napakalaga. Kasi ang position pwedeng magbago. Okay? Pwedeng magkaroon ng changes. Pero yung relasyon kay Kristo, hindi. Amen? Kaya, isa sa mga panganib ng discipleship at ministry ngayon, yung tinatawag na position-based identity. Sino ka? Pastor ako doon sa LCBC. Chairman ako ng ganito. Leader ako ng ganito. Which walang mali doon. Pero ang iingatan natin doon, kasi pag sinabi mo yon, as if your identity is based on these positions. Amen po ba? Kaya yung tinatawag na position-based identity. Pero dapat Christ-centered identity. Kaya balik tayo doon. Sino ka? Ako'y alipin ni Kristo. Kaya nga, in IDMC, ito isang seryosong panganib dahil pwede tayong makapag-develop ng mga discipler, mga worker, na possible na mahusay sa ministry, ngunit mahina sa kanilang identity kay Kristo. At kapag ito ang nangyari, kapag ang ating identity ay nakabase sa ating ginagawa, sa ating position, sa ating responsibility, anong pwedeng maging resulta sa atin bilang mga worker? Madaling ma-offend. Madaling ma-discourage, madaling ma-burnout, madaling magkaroon ng competition, madaling magkaroon ng insecurity. Kapag ang ministry position ang pinagmumulan ng ating identity, kanino nakasentro? Sarili. Hindi kay Kristo. Ngunit ang disciple na malinaw sa kanya ang biblical identity, naunawaan niya na hindi siya mahalaga dahil sa kanyang posisyon. Amen po ba? Mahalaga siya
dahil sa kanyang relasyon. Pakisabi nga sa iyong katabi, mahalaga ka, hindi sa iyong posisyon. Mahalaga ka dahil sa iyong relasyon. Clear po ba 'yon? Clear po ba? Makakatulong po ba 'yon sa atin? Di po ba nakakapagpagaan? Pwede makapagpagaan sa ating paglilingkod. Kaya nga, as we apply this truth sa ating mga discipleship, disciple making, sa ating pagme-mentor, mahalaga maturuan natin yung mga kapatiran, yung mga binibigay sa atin ng Panginoon para akayin, naturuan, na ang kanilang halaga nakasalalay hindi sa ministry assignment, kundi sa kanilang buhay na nakaugnay sa ating Panginoon because of who they are in Christ. Amen po ba? Kasi pag doon kasi nakabase sa position, pwede kasi magbago ang role. Pwede magbago ang role, matapos minsan yung term sa position, maaring may ibang tawagin ang Diyos doon mismo sa ginagawa mo. Ngunit hindi kailanman nagbabago, hindi dapat kailangang magbago ang ating identity in Christ. Why? Sa isang malusog na disciple-making culture, hindi tayo naglilingkod para sa position. Amen? Bonus na lang yon. Blessing na lang yon. But yung position is not for something, is not a positional platform. But every position and title na ini-entrust sa atin ng Panginoon is what? Launching pad to serve. Launching pad na maging blessing sa mga taong ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi tayo nagdi-disciple para sa position, para sa title. Hindi rin tayo sumusunod kay Kristo para sa recognition. Magandang may impart natin sa mga tinuturuan natin yon. Kasi, saan ka muhugot ng inspirasyon? Kasi mahal tayo ni Kristo. Amen? Ang mature na disciple, kayang maglingkod kahit walang, yung mga sinasabi ko kanina, kaya siyang magbigay, kayang magsakripisyo, kahit walang affirmation sa iba. Pero sa atin naman, wag naman tayo maging madamot sa affirmation. Wag tayong maging madamot sa acknowledgement. Minsan nga, mas generous pa tayo, minsan, sa pagsasabi ng mga word na pwedeng makapagpabagsak ng pananampalataya ng iba. Balik na rin po natin. We must be generous, though hindi nakabase sa affirmation, sa acknowledgement, yung kanilang identity, pero it is also our accountability na to affirm them, acknowledge yung ibang mga kapatid natin. Alam niyo po ba ang affirmation, ang encouragement? Para po itong exhaust fan. Saan? Sa CR. Alam niyo ba ibig sabihin? Halimbawa siya, pumasok ka sa CR. Naku, ang daming gumamit, ang daming, Pero yung, minsan ganun tayo marami tayong mga unpleasant. Pero pag binuksan mo yung exhaust fan, lalabas yung mga hindi magagandang amoy at papasok yung fresh air. And that is encouragement, that is affirmation. Pero maliwanag sa atin na hindi doon nakabase ating identity, pero maging kultura din natin ang mag-affirm. Amen po ba? Yung pag mayroon tayong nakita na dapat i-appreciate, sis, alam mo, nabibless ako doon sa sinabi mo kanina, doon sa prayer mo. Okay? So, kailangan po kasi natin yon. Okay. Ito po yung ilang tanong before ako magtapos muna dito.
magiging tapat ka pa rin ba sa paglilingkod kahit walang nakakakita? Amen? Kung halimbawa, meron kang ministry position ngayon, magpapatuloy ka pa rin ba kahit wala na yon? Ang aking bang passion ay para kay Jesus o para sa aking ministry role? Mahalaga po itong mga question na ito upang maipakita sa atin kung saan talaga dapat nakaangkla ang ating identity sa paglilingkod. In intentional disciple-making culture, kailangan nating tandaan, ang position ay assignment lamang. Pakiulit nga po, ang position, assignment lamang. Pero ang pagiging anak ng Diyos, ang ating pagkakakilanlan, ang ating identity. Okay? Kapag ang ating identity nasa position, magiging unstable ka kapag nagbago ang mga role na yon. Ngunit kapag ang iyong identity na kay Kristo, mananatili kang tapat. Ano man ang iyong posisyon, dahil alam mo ang pinakamahalagang tawag sa buhay ay hindi ang maging leader, kundi ang maging dulos of Christ. Okay, hopefully, nakatulong po yun sa atin mga kapatid. Okay, gutom na po ba kayo? Ako, gutom na rin po. But anyway, sana nakatulong po ito sa atin. Nakatulong po ba ito sa atin? Okay? Tayo po ay, meron na bang pagkain? Wala pa. Meron na daw. Okay. So, meron po bang pwedeng mag-volunteer sa closing prayer pansamantala? Meron po ba? Pakikalabit nga po. Sige po, Sister Irma. Tayo pong lahat ay tumayo.